Ilang mahalagang usapin ang tinalakay sa ika-8 LEDAC meeting na isinagawa sa Malacanang. Kaugnay nito ay napag-usapan din ang priority bills na layong magpabuti pa ng kalagayan ng mga Pilipino. Kumuha tayo ng detalye kay Simon Ong live. Simon? Princess, ibinahagi ni House Speaker Martin Romualdez sa nangyaring 8th LEDAC meeting kasama ang iba pang mga kagawaran ang accomplishment report ng Kamara. Halos 100% o 27 sa 28 priority legislative agenda ang naaprobahan na ng Kamara ayon kay House Speaker Martin Romualdez. Sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting, ipinagmalaki ni Speaker Romualdez ang mga napagtagumpayan ng 19th Congress. Aniya, sinasalamin lang ng kanilang tagumpay ang kanilang hindi matitinag na suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gayun din ang kanilang hangaring mapagaan, mabago at mapadali ang buhay ng mga Pilipino. Ayon sa status report ni Speaker Romualdez, higit 10 bills mula sa 27 LEDAC measures ay naisabatas na. Kabilang narito ang New Government Procurement Reform Act, Academic Recovery and Accessible Learning Program Act, Philippine Maritime Zones Act, Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, Create More, EPIRA Law at iba pa. Nasa ilalim naman ng deliberations ang ilang panukalang batas tulad ng Blue Economy Act, ang inamyendahang University Healthcare Act, Open Access and Data Transmissions Act at iba pang mga panukala. Samantala, may ilang House bills rin ang pasado na sa third and final reading ng Kamara at naitransmit na sa Senado. Ilan sa mga ito ang National Water Resources Act, Single-Use Plastic Bags Tax Act at Immigration Modernization Act. Dagdag pa ni Speaker Romualdez, 61 out of 64 LEDAC measures ang pumasa na sa Kamara simula noong nagbukas ang 19th Congress. Princess, sa meeting kanina, muling iginiit ni Speaker Romualdez ang suporta ng Kamara sa buong administrasyon. At sa darating nga na June 2, sa pagbabalik sesyon ng Kongreso, tiniyak nila ang kanilang commitment sa pagbuo ng mga batas na nakatuon sa pagbababuti ng buhay ng mga Pilipino. At yan lang munang update para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Simon Ong, Congress News. Maraming salamat, Simon Ong.